Muli po isang pinagpalang araw po sa inyo lahat at sa oras pong ito. Taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege and opportunity na patuloy pong nagamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga minsay salita na patuloy pong magiging patnubay gabay natin sa ating mga buhay. Minsay salita po na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatag sa ating panalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng, The Power of Sin, o yung kapangyarihan ng kasalanan. Sa mensaheng ito, nais pong ipabahagi o iparating sa atin ng Panginoong Diyos at palalahanan po tayo kung ano po yung kapangyarihan ng kasalanan na pwede pong gawin o mag-epekto sa ating buhay. At dito rin po, nais pong ipakita ng ating Panginoon Diyos kung ano yung magiging consequence doon sa lahat ng gagawin nating paglabag o yung tinatawag na kasalanan. At sa mensaheng din ito, ituturo naman po sa atin ng ating Panginoon kung paano po tayo makakaiwas at makakalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Tandaan po natin, sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa araw-araw, tayo pong mga tao ay binigyan po ng dalawang pagpipilian ng Diyos. Dalawang bagay na sa bawat araw-araw ay pipili ka lang. Kaya sa dalawang bagay na to, sabi ng ating Panginoon sa Book of Deuteronomy, binigyan po niya daw tayo ng dalawang pagpipilian. Sabi niya, curse or blessing. Curse daw kapag pinili po natin na hindi sumunod sa kanyang kalooban o yun na po yung tinatawag na kasalanan, or blessing kapag po sumunod tayo sa kanyang kalooban. Kaya po sa bawat araw-araw, napakasimple lang po ng pwedeng maging takbo ng buhay natin. At yun po ay naaayon lang po sa gagawin mong pagpili. It's either good or bad sa lahat ng iyong gagawin. Sa oras pong ito, nais kong ipabahagi ng ating Panginoon kung ano yung mga magiging consequences kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan o kapag linalabag po natin yung kalooban ng Diyos. Ito po yung mga bagay na pwedeng gawin ng kasalanan sa ating buhay o ito po yung kapangyarihan niya sa ating buhay kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan. Number one, the consequence of sin is nagbibigay po ito sa atin ng unpeaceful life o inaalis po niya yung kapayapaan sa ating buhay. Yan po yung unang pwedeng gawin po ng kasalanan. Kapag gumagawa po tayo ng kasalanan, yan po yung unang kapangyarihan niya. Kaya po, kung iisipin po natin, kabaliktaran naman po, ang unang blessing naman po na binibigay ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya ay kapayapaan. Kaya po, it's either negative or positive lang po ang pwede mong maging aksyon o maging pagpili sa bawat araw-araw. At yung gagawin mong pagpili sa araw na yon, yun po ang magiging takbo ng buhay mo. Kaya po, isang kapangyarihan ng kasalanan ay aalisin niya po yung kapayapaan sa ating buhay. Pangalawa, bibigyan ka po ng takot. Totoo naman po, di po ba kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan o gumawa po tayo ng mali, di ba nabubuhay po tayo sa takot na parang ayaw po nating ma-reveal yung ginawa nating mali. Yan po ang bibigay po ng yan po yung isang kapangyarihan ng kasalanan. Bibigyan ka ng takot sa iyong buhay. Kaya po mababalisa ka at mawawalan ka ng kapayapaan. Pangatlo, mabubuhay ka sa buhay na punong-puno ng condemnation. Yung pong parang guilt sa buhay. Di po ba? Kapag tayo gumagawa ng kasalanan, especially kapag tayo ay nag-steal, nagsinungaling, nag-cheat, di po ba? Parang nagigilt ka, di po ba? Parang sa bawat araw-araw na lang, parang wala kang kapayapaan sa buhay. Yan po ang nabibigay, o yan po yung kapangyarihan ng kasalanan. At ang huli, Book of Romans, chapter 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan
ay kamatayan. Tunay nga po na ito po yung pinakamatindi dyan. Ang kapangyarihan po ng kasalanan ay pwede po tayong patayin ng kasalanan na to. Is either physically or spiritually. Marami po kasi ang di nakakaalam na ang buhay natin ito ay may tatlong parte. Physical, soul, at yung pong tinatawag na espiritu. Dahil po sa paggawa natin ng kasalanan ay hindi po natin namamalayan. Our spirit is dead. Yan po yung nasusulat. Kaya po sa Book of Romans, kung babasahin nyo yun, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di po ba? It's either pwede po siyang physical death, but most often po, pag gumagawa po tayo ng kasalanan, na number one pong namamatay ang ating espiritu. Diyan po tayo gustong palayain ng ating Panginoong Diyos. Diyan po tayo gustong makaiwas ng ating Panginoong Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya po, paano po tayo makakaiwas o paano po tayo makakalaya sa kasalanan? Number one, you must repent. Kailangan po natin munang magsisi, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos at umamin tayo na tayo ay makasalanan at wala tayong magagawa. Dahil ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng tagumpay mula sa kasalanan. Pangalawa, kailangan po natin panghawakan ng katotohanan. Kung gusto po natin makalaya sa kasalanan, kung gusto po natin makaiwas sa kasalanan, kailangan po natin panghawakan ang katotohanan. Dahil nasusulat sa Book of John chapter 8, verse 32, na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At kailangan po, pangatlo, kailangan po natin lumapit sa ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong lalayo sa Kanya dahil ang Panginoong Diyos po ang mag-iingat at magpuproteksyon sa atin. Dahil kapag nandun po tayo sa Kanyang piling, malayo pong makagawa o makakilos ang dyablo sa ating buhay. At ang pangapat, we need our Lord Jesus to our life. Kailangan po natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay upang tayo po'y lubusang makalaya, makaiwas sa kasalanan. Nasulat po sa John 8:36 na kapag tinanggap po daw natin ang ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ang tunay na magpapalaya sa atin. Kaya po to be close, mga minamahal kong kaibigan, nais po tayong palalahanan ng ating Panginoong Diyos. Nais po ng ating Panginoong Diyos na makalaya po tayo sa mga kasalanan. At sa mensaheng ito, nais niya po tayong encourage na patuloy po tayong magsisi, patuloy po natin panghawakan ng katotohanan, patuloy po tayong lumapit sa Kanya, at patuloy po natin isurrender ang buhay natin sa Kanya at tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at personal nating tagapagligtas upang tayo ay lubusang makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Muli po, patuloy po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal for continually giving us a simple message, pero kung ito po'y isa sa puso natin at isa sa buhay natin, tayo po ay magkakaroon ng kalayaan. Salamat po, binabalik ko lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Diyos at sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.